Nagmarka ang Ukraine at Russia ng 3 taong digmaan. Maraming mga buhay ang nasayang, mapasibilyan man at mga sundalo ng magkabilang panig. Maging sundalo ng North Korea ay nadamay na rin sa digmaang ito. Tila masakit ang damdamin ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky dahil ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay tila kumakampi kay Vladimir Putin. Of course, mahalagang kakampi ang United States of America dahil sa mga high-tech na kagamitan nito. Pero talking about kakampi mga kaibigan, tila nakahanap ng kakampi ang Ukraine dahil may malaking grupo sa Russia ang nakikipaglaban ngayon at pumapabor sa Ukraine at nais nilang pababain sa pwesto si Vladimir Putin. Matutulad kaya sa Syria ang Russia? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ayos lang ba ang inyong araw ng Miyerkules? Ngayon ay February 26, 2025. Malapit na namang magmarso. Magbibigay tayo ng pinakabagong update sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Umabot sa 3 taon ang digmaan ng magkabilang panig. Maraming mga gusali ang nawasak gaya ng mga paaralan, ospital, mga factories, maging mga kalsada. At ang pinakamalungkot, may mga buhay na nasayang sa Russia at kahit na sa Ukraine. Maging mga sundalo ng magkabilang panig, marami rin ang nalagas. Maging ang sundalo ng North Korea ay nadamay pa. At hanggang ngayon, wala pang katapusan ang digmaan ng magkabilang panig. Merong mga suggestion na parang mag-uusap na ang magkabilang panig upang pag-usapan ng ceasefire pero hindi pa ito nagaganap. Lalo pang tumitindi dahil merong damdaming nasasaktan at ito ay ang damdamin ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky dahil ang kanyang kakampi na United States of America nang mapalitan ang pangulo nito si Donald Trump. Tila kumakampi naman ito sa Russia. Maraming mga pagkakataon na nagsasalita ng hindi maganda si Donald Trump kay Zelensky at pinupuri nito ang presidente ng Russia. Hindi kaya drama lamang ito ni President Donald Trump upang lubusan niyang makuha ang damdamin at kumpiyansa ni Vladimir Putin. At kung magkataon ay madali niyang mapakiusapan si Vladimir Putin na ihinto na ang giyera laban sa Ukraine. Kung baga, para sa Ukraine pa rin ang ginagawa ni Donald Trump. At ang pakikipagkaibigan ngayon ni President Donald Trump sa Russia ay isa namang wake-up call para sa China. Dahil kung magkataon, mababawasan ng malakas na kaibigan ang China at aasa na lamang ito sa North Korea. Sa kabilang dako mga kaibigan, ibinalita ng The Sun, isang American news agency, na merong malaking grupo mismo sa loob ng Russia ang kumakalaban ngayon sa pamunuan ni Vladimir Putin at nais nila itong pababain sa pwesto. Pinangunguluhan ito ng isang nagngangalang Maximilian Andronikov. Militanting grupo ito na nasa Russia. Kilala rin siya sa tawag na Caesar. Pag sinabing Caesar, ito ay isang Roman term na ang ibig sabihin ay emperor. Ayon kay Andronikov, nais niyang palayain ang Russia mula sa kamay ng malupit na leader nito na si Vladimir Putin. Hindi rin daw siya sang-ayon sa ginagawa ni Vladimir Putin sa Ukraine. Kaya ang kanilang pakikipaglaban ngayon laban kay Vladimir Putin ay bilang pagtulong sa Ukraine. Marahil ay nakita rin ni Andronikov kung ano ang nangyari sa Syria nitong nakaraang mga buwan
na kung saan ang pangulo nito na si Bashar al-Assad ay pinabagsak ng mga militanteng grupo nito na tinatawag na HTS na pinangunguluhan ni Syara na siyang naging pangulo ngayon ng Syria. Marahil ito ang nais na mangyari ni Andronikov na kung hindi kayang pababain sa diplomasya itong si Vladimir Putin ay gagawin nila ang dahas. Sa eksklusibong panayam kahapon ng Dasan, tahasang sinabi ni Andronikov na ang buong Russia ngayon ay nagnanais na i-overthrow the tyrant. Tinutukoy nito mga kaibigan ay si Vladimir Putin. Tinawag nito na brutal ang ginagawa ni Vladimir Putin sa Ukraine. Pwede naman daw sanang magkaroon agad ng kapayapaan. Hindi na raw naawa si Vladimir Putin sa mga sundalo nito at sa mga sibilyan dahil can you imagine, 3 taon na. Pwede naman daw na magkaroon ng giyera kahit sa 1 buwan, 1 taon, pero kapag 3 taon ang pinag-uusapan, ito ay talagang napakahaba na at pagod na ang mga sundalo at mga sibilyan. Natural lang daw na lalaban ang Ukraine sapagat kanila lamang pinoprotektahan ang kanilang lupain dahil nais daw itong kamkamin ni Vladimir Putin. Dagdag pa ni Andronikov kung pagod na ang mga sundalo ni Vladimir Putin. Ang kanyang mga sundalo naman ay hindi mapapagod sa pagsalansang sa mga ginagawa ni Vladimir Putin hanggang sa ito ay mapababa sa pwesto. Ang kanyang lupang sinilangan daw na Russia ay matagal nang pinamumunuan ni Vladimir Putin. 25 years na. Ibig sabihin, 25 years na rin na nakakulong daw ang Russia mula sa kamay ni Vladimir Putin. Viral ang kanyang pahayag. Sa sinabi nito, "Me and my brothers in arms will continue our fighting, continue our resistance inside Russia to strike Putin's regime. I will be in Kremlin or I will be dead. We will never surrender." At ipinagmamalaki rin ni Andronikov na ang kanyang grupo ay palaki ng palaki dahil maraming mga sundalo ni Vladimir Putin ang umaanib na sa kanila at maliban pa riyan, meron na ring mga sibilyan ang umaanib sa kanilang grupo upang pababain sa pwesto itong si Putin. Pinatamaan din ni Andronikov si President Donald Trump. Ayon sa kanya, Trump will not stop us. Marami na ring mga officials at high-ranking officers ng mga sundalo ni Vladimir Putin ang umanib na sa grupo ni Andronikov. Marami na raw mga military position ng Russia ang kanilang pinabagsak dahil sa kanilang operasyon at kanila raw itong ipagpapatuloy. Ibinulgar din ni Andronikov na ang Russian military ngayon ay wala na raw mga armored vehicles. Ayon sa kanya, dahil sinira daw nila ito. Aminado siya na mahirap ang kanilang layunin at ang kanilang operasyon. Pero naniniwala raw siya na kanilang maipapanalo ang kanilang laban kay Vladimir Putin. Dagdag pa ni Andronikov na hindi na raw malakas ang frontline ngayon ng Russia at maging ang Ukraine. Kaya naniniwala ito na ang Ukraine at Russia kinakailangang magkaroon ng peace treaty. At hanggang ngayon mga kaibigan, ayon kay Andronikov, patuloy pa ang kanilang ginagawang operasyon hanggang sa mapabagsak itong si Putin. Ano ang inyong masasabi tungkol sa grupo na kumakalaban ngayon kay Vladimir? May pag-asa kaya itong manalo gaya ng mga militanteng grupo sa Syria o wala? At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Russia at Ukraine, sa Israel at Hamas, sa Middle East at sa ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. Sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!